Teacher Nika Moral, ang inyong magiging guro sa araw na ito. Ano nga ulit ang pangalan ko? Teacher Nika Moral po. Kaya maaari niyo po akong tawagin Teacher Nika. Very good. So bago tayo magsimula ng ating bagong aralin, magsitayo po muna tayong lahat para sa ating panalangin. Kyrene, ikaw po ang mag-lead. Classmates, are you ready to pray? Yes, we are. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, we praise and thank you for this day. Watch over us as we go about our work and studies. Help us in every way so that we may become the children you want us to be. Amen. The Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Okay, so bago tayo magsiupo, pakiayos po ng ating mga upuan at pakipulot ng mga kalat at itapon sa basurahan. So, okay na po? Ulit, magandang araw mga bata. Magandang araw, Teacher Okay, so pag tinawag ko po ang pangalan, sabihin kung present or absent. Kyrene Nicole, Present. Noreen Ashley Simanes, Present. Julian Ray Moral, ano po ang nakakatawa na naman? Johan Lennon Dalos, Present. sino pang ko? Natalie Simanes. Present. Okay, so lahat present. O, palakpak naman tayo dyan. At walang absent. So, very good. So, nung nakarang araw, napag-aralan nyo ay ang tungkol sa... Sino nakakaalam? Kyrene. Pabula. Pag sumasagot po, bakit tayo... Ano po ulit yung pinag-aralan nyo nung nakarang araw? Pabula. Pabula. So, ano daw po ang pabula? Pakibasa nga. Ashley? Absent ba si Noreen? Pakibasa po. Ang pabula ay isang uri ng panitikang nagsasalaysay ng mga simpleng kwento karaniwang nagtatampok sa mga hayop bilang mga tauhan. Ayan. So, ang pabula daw po ay isang uri ng panitikan. Ang karaniwan dito, ang mga, kumbaga, ang mga tauhan sa kwento ay ang mga hayop. Bagay na lang nung nakaraan, ang kwentong na ano natin ito po kay Pagong at kay Matching. So, ngayon naman, may ipapakita ako sa inyong larawan. So, ano kaya ang masasabi niyo sa larawang ito? Kyrene. Mayroon bata sa loob ng tiyan. Mayroong bata sa loob ng tiyan. Ano pa? Johan. Anong nakikita mo dito? Anong masasabi mo sa larawang to? Yung sa belly ng mga mama. Oh, nasa loob ng belly ng mama. Okay. So, mayroon akong babasahin kwento tungkol dito. Okay po? Sino gusto magbasa? Ako po. Okay, Johan. Sige, ikaw magbasa. Basahin. Makinig ha, kasi pagkatapos ni Johan, mayroong katanungan si teacher. Maliwanag po. Opo. Sige na, Johan. Tayo po. Pakibasa po. Ano ang pamagat nito ay, Nay, nasaan ba talaga ang langit? Hawak-hawak ang Saglit po. Hindi pa ako nagsabi. Pakiulit nga po, mga bata. Nay, nasaan ba talaga ang langit? Pakibasa, Johan. Hawak-hawak ang puting plastik na parihaba, giling ang kamay habang nakapako ang tingin sa dalawang Quiet. pulang linyang. Nakamarka sa gitna. Tumingin ang talagita sa binata. Napaluha, bili-bili pa, Bibili pa? bibili pa. Ako ng isa. Wika ng binatang puno na nagdududa na at takot ang muka. Nagmamadali itong lumabas ng Bahay. bahay. Sumakay ng motor. Iyon ang huling tagpo sa gunita ng dalagita. Umagibis
papalayo sa kanilang mag-ina. Madalas na napapabalikwas baka sakaling Magbalik. magbalik nungit bigo. Masikip. Madilim. Masikip, madilim, mabubulutan ng tubig ang lugar, nungit sapat naman ang init para hindi ginawin Ang abot abot kong kong kabuuan. kabuuan. O, sige, si teacher na magpapatuloy. Halatang hindi pa ganap na handa ang katawan para dalhin ang isang tulad ko. Hindi rin ako sigurado kung handa na ang puso at isipan. Kahit tahimik dito sa loob, alam ko, ramdam ko, produkto lamang ako ng mga mapangahas na pagdanasa. Class, listen ha, kasi po, maging katanungan si teacher pagkatapos. po sa may TV. Saan na? Andyan na nagalipad na po. Okay. Ito na. Nararamdaman ko ang iyong nararamdaman. Kasiyahan, galit, takot, lungkot. Tila ba ang pising nakakabit sa aking tiyan patungo sa kung saan ang may dahilan para maintindihan kita, para maramdaman kita. Minsan nga sinabi mo, walang bayag ang tatay mo. Iniwan ako. May bigat ang mga bawat kataga, may pinanggagalingan ang bawat luha. Dagli akong napatingin sa pagitan ng aking mga hita. Mayroon ako. Hindi kalakihan pero sapat na siguro para hindi ka iwanan. Ang iyong sinapupunan ng aking naging pansamantalang tahanan, madalas hindi sapat ang nutrisyong ating pinaghahatian. Pero ewan ko ba, pakiramdam ko, ito pa rin ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ang kalinang binibigay nito ang nagsilbi kong nutrisyon. Ang proteksyong pinagkakaloob nito ang nagsilbing dahilan para maramdaman ko ang iyong pagmamahal. Bagay na akala ko ay totoo. Lumipas ang mga araw, unti-unti kong nararamdaman ang pagsikip ng lugar. Siguro kasi lumalaki na ako. O siguro kasi nararamdaman ko na hindi mo naman gustong nandito pa ako. Imbis na vitamina ay puting tableta ang iniinom mo araw-araw. Ang bawat lagok ng isang piraso nito ang nangusap sa akin ng iyong pagkamuhi, ng iyong galit at pighati. Ilang oras matapos mong inumin ang mga maliliit na puting tableta, ay unti-unti ko nang naramdaman ang sakit. Parang pinupunit ang aking balat. Parang sinusunog ang aking mga buto. Parang iniipit ang aking mga laman. Parang sinasakal ang aking liig. Bumibilis ang aking paghinga. Bumibilis ang tibok ng aking puso. Masakit. Sobrang sakit. Pero wala na palang masasakit pa noong nalaman ko na pinagsisihan mo na nabuo ang isang tulad ko. Sakit na hindi kayang ilarawan ng salita. Sakit na walang katulad. Sakit na kumikitil sa pag-asa kong maging kabalikat mo. Sana, kahit na tanging luha na lamang ang kaya kong itugon, sa akin ka sana hugot ng lakas at pag-asa para makabangon. Gusto kong malaman mo na pinilit kong lumaban para mabuhay kahit ayaw mo. Matigas ang ulo ko. Masisisi mo ba ako kung gusto kong makita ang mukha mo? Ang mga mata mong nakatingin sa akin, ang matatamis mong ngiti, masisisi mo ba ako kung gusto ko lamang maramdaman ang mga labi mong dumadampi sa aking noo bago matulog sa gabi? Pangarap kong matawag kang inay. Pangarap kong marinig iyon ng dalawa mong tenga. Pangarap kong maramdaman na bukod sa loob ng iyong tiyan, mayroon pang ligtas na lugar sa mundo. Sa bisig mo, pinilit kong lumaban para mahalin ka. Gusto kong maramdaman mo iyon. Sana binigyan mo ako ng pagkakataon. Kasabay ng paglaki ng iyong tiyan ay ang paglaki ng galit sa iyong puso. Gayunpaman, pinili ko pa rin pakinggan ang bawat tibok nito kahit nakabibinging galit lamang ang aking naririnig. Ang sarap kasing malaman na minsan nagsasabay ang pintig ng mga puso natin kahit magkaiba ang sinasabi. Isang araw, habang tahimik ang buong binibilang ang tibok ng puso nating dalawa,
ay biglang may kung anong sumakit sa aking dibdib. Hindi ko alam na umiinom ka na naman pala ng puting tableta. Bumilis ang tibok ng aking puso, sobrang bilis. Dahan-dahang bumabagal. Uminom ka pa ng 2, lalong bumagal. Bahagyang tumitigil, tinunggahan nilang pirasong tableta. Kahit walang tubig, mahal kita. Ako'y napaiyak sa sakit. Kulay pula ang luhang lumabas sa aking mata. Humihina na ang kaninang mabilis na tibok, lalong bumabagal. Nawala. Miss? Nasaan ba talaga ang langit, inay? Sabi nila, ang mga sanggol daw ay mga anghel na galing sa langit. Hindi ko naman akalaing babalik pala agad ako doon. Magkikita pa kaya tayo? Sana. Naintindihan niyo ba yung kwento? Yes po, ma'am. Okay. Kung naintindihan niyo ang kwento, saglit po. Kung naintindihan niyo po ang kwento, mayroong katanungan si teacher. So, number 1. Sino-sino ang mga tauhan sa kwento? Sino daw? Kyrene. Si nanay. Sino pa? Ang Johan. mga sanggol. Yung sanggol. Sino pa? At ang mga anghel. Aha, sino pa po? Paano nabuo si sanggol? Si tatay. So, ang tauhan sa kwento, si nanay, si tatay, at Ang sanggol. ang sanggol na nasa loob ng diyan. Pangalawang katanungan, tungkol saan daw po ang kwento? Tungkol saan daw po ang kwento na binasa ni teacher? Paano Johan. ka makapunta po sa langit? Paano ka makapunta sa langit? Ano pa? Tungkol saan? Hindi nyo na Hindi nyo pa masyado naiintindihan yung kwento na Saan ba ang langit? Saan daw ba ang langit? Kyrene? Tungkol sa sanggol. So, lahat naman tama. So, ang tungkol saan ang kwento? Ang kwento po ay tungkol sa sanggol na gusto ding mabuhay. Pero, anong ginawa ng nanay? Mag-raise po ng hand yung gusto. Kyrene. Pinatay po siya. So, ang binasa ni teacher ay isang halimbawa ng maikling kwento. So, ano nga ba daw ang maikling kwento? Pasibasa nga po, Julian, kung ano daw ang maikling kwento. Tayo po. Ma'am po, pwede ako mag-inom ng tubig. Sige na po. Thank you po. Julian Ray, pakibasa po. Ang Maikling maikling na kwento ay isang masining sa anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maiksing salay-salay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na ng isa. ng isa o ilang tauhan. Okay po. So, ang maikling kwento daw po ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. Di ba? Yung kagaya nung kinuwento ko kanina, isang maikling kwento yon. So, ito ang maikling kwento din po. Ito ay maaring likang isip lamang o batay sa sariling karanasan na nag-iiwan sa atin ng kakintalan sa isipan ng bumabasa o nakikinig o nag-iiwan din sa atin ng aral. Maliwanag po ba? Opo, ma'am. Okay. So, ang maikling kwento ay meron siyang mga sangkap. Una dito ay ang tauhan. Pakibasa nga kay Rin kung ano ang tauhan. Ito ay tumutukoy sa mga panauhin sa kwento. Okay, so ang tauhan daw po ay ito ay ang tumutukoy sa panauhin sa kwento. Kagaya ng kaninang binasa natin, ang tauhan sa kwento ay ang nanay, tatay, at ang mga sanggol. Okay, ang pangalawang sangkap ay ang Johan. Tagpuan. Ito ay tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Okay. O, tagpuan daw po ay tinutukoy nito kung saan naganap ang
kwentong nabasa ninyo. Pangatlo, Norin, pakibasa po. Banghay. Ito ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kanta. Okay, so kung wala ang mga sangkap na ito, ay hindi po mamubuo ang kwento. So napakahalaga po nito sa paggawa ng maikling kwento. Ngayon naman, ano sa tingin nyo? Base doon sa binasa natin kanina, ano sa tingin nyo ang nais ipabatid ng kwentong nasaan ba talaga ang langit, inay? Okay, Norin. Ipinababatid sa kwento na maging responsable tayo sa anumang desisyon o ginawa natin, lalo na sa pagkakaroon ng anak. Huwag silang patayin dahil lang sa hindi mo pa kayang buhayin ang mag-isa ka lang natataguyod sa bata. Ginawa at ginusto mo yan, kaya dapat ay panindigan mo. Very good. O, palakpakan nyo naman si Norin, talagang nakinig. So, ang pinababati daw po sa kwento, na maging responsable tayo sa anumang desisyon o ginawa natin. Okay po? Okay po, sige na. Lalo na sa pagkakaroon natin ng anak. Huwag natin silang papatayin dahil lang sa hindi natin mo kaya buhayin o mag-isa ka lang na nagtataguyod sa bata. Ginawa, ginusto mo yan, kaya dapat ay inyong panindigan. Okay, so, pagkatang gawain tayo, magbilang kayo ng 1, 2, 1, 2, at ang gagawin nyo ay sumulat ng maikling kwento base sa isang bagay na paborito mo. Basahin ito sa unahan. Wala pa si ano, o magbilang ka, 1, bilang, 1, 2 lang. Okay. 1, bilang na po, 1, 2, okay. Yung lahat ng 1, dito, yung 2, dito. So, gagawa po kayo ng kwento, ha? At babasahin dito sa unahan. Okay. O, ano nga pong kwento ang gagawin ninyo? Bagay na paborito mo. Ano po? Sige na po. O, gawa na. Meron lang kayong 3 minuto para tapusin po. Yes po. Group po. Ma'am, group. Saglit lang ha. Kung sinong unang makagawa ng kwento at makapresent dito sa unahan, meron siyang reward na makukuha kay teacher. O, time start na ha. Okay na ba? Tapos na ba? Opo. Sige na po, Okay, so ma'am. sinong nauna? Okay, grupo nila. Nurin. Okay, Nurin. Pakibasa dito sa unahan. Ang aking paboritong bagay ay isang Barbie doll. Ito ay aking palaging nilalaroan noong ako ay bata. Hanggang ngayon ay yun ang paborito kong laruan. Okay, palakpakan natin ang grupo nila. Nurin. Pangalawang grupo. Sino magbabasa? Silent po. Sino? Oh. Bato-bato pick po. Wala pong bato-bato. Pag sino Siya Okay, po, Jay, siya po, Johan. siya. Pakibasa na po ng ginawa niya. Ang cellphone ay aking paborito ko kasi para sa pag-research ng mga assignments at ibig sabihin ng mga kwento para maganda ang grado. Okay. Palakpakan natin. Very good. So, ulitin natin. Ano nga ang pinag-aralan natin sa araw na ito? Sa pabulat na ikling kwento. Tungkol saan po? Maikling kwento. So, ano nga ulit ang mga sangkap ng maikling kwento? Okay, Norin. Tauhan, tagpuan, banghay. Okay. So, yan ay pinakamahalagang sangkap para sa paggawa ng maikling kwento. So, meron pa po kayong mga katanungan? Wala na po. Wala na. Ngayon naman, kumuha ng isang buong papel at sagutin natin ang mga sumusunod. Meron lang kayong Opo, meron lang po kayong 5 minuto ha para sagutin yan.
Basahin ni teacher, number 1. Ito ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. Ano ito? Ano po? Number 1. Ulitin ko ha. Ay. Ito ay isa, opo. Ito ay isang masining na anyo ng panitikan. Answer lang po. Answer lang po. Okay, ulitin ko ha. Ito ay isang masining na anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. Ano po ito? Yung kanina, na inano natin, ano yung ginawa nyo kanina? po ng story. O ano yung story na yon? Ang cellphone. So ano ang tawag doon? Mula. Kaya po. Sige, sa ko ilagay nyo dyan ba, ano kung ano nyo. Kung talagang nakinig kayo kay teacher, masasagot nyo yan. Number 4 na. Diba, nag-ano tayo, mga makamakinig. Ay, may nagkausap. Paki-off po. Ano ba sabi ko? Di ba pag nasa school bawal ang phone? Number 2, tumutukoy sa mga panauhin sa kwento o yung tauhan sa kwento. Tumutukoy sa mga panauhin sa kwento o tauhan sa kwento. Ano ito? Sulat niyo yung sagot. Ano daw? Sulat niyo po yung sagot. Tumutukoy sa mga paunuhin sa kwento? Kayo po. Ba't si teacher ang tinatanong? Kayo yung sumasagot. Akala ko ba nakinig? Binis. Ano? Isa po. Pakinggan si teacher number 2, ulitin ko. Tumutukoy sa mga panauhin sa kwento o tauhan sa kwento. Tatawa ko sa inyo, kids. Number 3, tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Ano daw? Ano daw po, ma'am? Tumutukoy Kung saan naganap, opo, saan naganap, saan nangyari ang kwento. Anong story niya? O yung kanina, ano daw siya? Di ba merong sangkap ang maikling kwento? That's 3. So ano yung mga sangkap ng maikling kwento? Kanina, naku, di nakinig. Ang dali po. Ang maka-perfect na reward, Naisip ako. Naisip ako. Ano ba ako? Easy. Wow, sana all easy. Yeah. Quiet. Okay na po, ma'am. Tapos na Quiet. po. Ano po? Tapos na po, ma'am. Okay, number 4. Tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. O, sasangka pa rin yan, ha? Sasangka pa rin yan ng maikling kwento. Okay, alam ko na po. Tapos na po, ma'am. Number 5 na po. Ibigay. Ibigay ang aral. Okay? Pang-5. Ibigay. O, base yun. Kung ano yung naintindihan nyo. Okay po? Pang-5. Ibigay ang aral na napulot mo sa kwentong nasaan ba talaga ang langit tinay. Yung aral o yung lesson. O. Kung ano yung natutunan nyo dito. O anong napulot yung aral. Tapos na? 10 seconds. 10. Kairen, closure mag. Kanina pa po tayo may ingay, anak. Ano, wala po tumakbo. Okay na? Tapos na? Okay, exchange your paper po. Exchange your paper. Oh. Okay na? Aray! Aray! So, number 1. Aray! Ito, Mga batang ito, Number 1. Tabula. Ito, isa
isang masiling na anyo ng panitikan na naglalaman ng isang maiksing salaysay tungkol sa isang mahalagang pangyayari na kinabibilangan ng isa o ilang tauhan. Ano ito? Babula. Wrong! Ano ito? Maikling kwento. Ay, oh my God. Wrong. Number 2. Pero may ka, ang kasing sa 3. 3 out of 5. Tumutukoy sa mga panauwi sa kwento. Ano to? tauhan. Tangkay. Taon. Very good. Tauhan. Number 3. Tumutukoy kung saan naganap ang kwento. Tagpuan. Tagpuan. Number 4. Tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Bangkay. Ano po? Bangkay. Tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento? Banghay. Banghay. Okay. So, Ay, number ano 5. bangkay? Sige, gusto Banghay ko pala marinig sa yung akin. mga sagot ninyo. Okay, anong sagot mo sa number 5? Sa panglima? Try mo Tayo po. Ano po? Yung sagot mo sa panglima? Yung sinagot mo po. Asan yung sa papel mo? Ano yung sagot mo? Okay, very good. Check. Natalie, anong sagot mo dito sa panglima? Tingnan ma. Parehas. Check mo na. Check mo na, Natalie. Okay, Norian, ano yung Dito na, mo te. dito sa panglima? Dito na, te. Na dapat na maging responsable sa iyong ginawa, pahalagahan ito kung ikaw ay nag-iisang nagtataguyod sa bata o mag-isa ka lamang. Okay, very good. Plus 5 points. Ikaw, Julian, ano po ang iyong sagot dito sa panglima? Pakibasa. Patayo po, anak. Saan ka na? Mali. Okay. Johan. Para kita mo nga na. Ano para patayin? Mali. Dahil di na kaya ng mga inay. Hindi, mali. Okay, so, okay na. O, kada number ng correct ano. Tapos pass your paper na po sa unahan. 3 ako. Okay na po. Nawi ako tuwa doon. Asa na yung mga papel niyo? Asa na po? Ito na po. Teacher zero. Oh my God. Akala ko ba nakinig kayo? Ba't may nakakuha ng 0? Sino naka-zero? Okay. Okay lang. Let's do next. Okay, so... Ako Ngayon, 3. naiintindihan niyo na ba? Sino naka-2? I think ako. Sino naka-3? Naiintindihan niyo na ba kung ano? Ako na ka na yun. Okay, sulat na po ang inyong taktak ng aralin. Andun po. Dito palpad ko. Yung ano ko, ito na yung notebook ko. O, dito basahin teacher ang takdang aralin ninyo, ha? Sa isang buong na papel at ay gumawa ng refleksyon mo sa kwento na nasaan ba talaga ang langit na. Sundin ang pamantayan sa pagsulat. Nilalaman, 40%, kasiningan, 10%, lalim ng refleksyon, 30%, organisasyon, 20%, ang katotalan niya ay 100%. So, reflection ha, ibig sabihin kung ano yung masasabi nyo o naiintindihan nyo doon sa kwentong binasa natin. Ma'am po, lalagay sa bond paper. Opo, sa isang buong papel. Yan po yung notebook. Sa isang buong papel po. Okay po? Nandun po sa buong. Sa isang, ba't mo pinasa buong papel, anak? O, ipasa. Tapos na? Opo. Tapos na? Di pa po, ma'am. Okay, magsitayo na po tayong lahat dahil tapos na po ang ating
para sa ating panalangin. Ging, ikaw naman po ang mag-lead ng prayer, Ging. Uwian na tayo, mga bata. Ayun na. Ging, lead the prayer na po. Classmates, are you ready to pray? Yes, we are. Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Almighty Lord, we thank you. Lord, we thank you for all the blessings we received today. Let peace and unity reign in our home, school, community, and country. Keep us always safe and let the praise in our hearts. Amen. Okay, goodbye, class. Goodbye, teacher. Ingat kayo, ha? Bye-bye.